Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing banal na kasulatan sa araw na ito ay pinamagatan kong, kailangan bang makita natin kung paano magalit ang Diyos para siya lamang ang sambahin? Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Propeta Isaias, 15 hanggang 19 na kabanata. Sa kagustuhan ng Diyos, ang Moab ay wawasakin. Ito ay isang mensahe tungkol sa Moab. Ang mga lungsod ng Ar at Kir ay nawasak sa isang gabi at nabalot ng katahimikan ng lupain ng Moab. Ang mga taga-Dibon ay umakyat sa burol upang umiyak sa dambana. Ang mga tao ng Moab ay nananaghoy dahil sa mga lungsod ng Nebo at Medeba. Kanilang inahit ang kanilang mga ulo at kanilang mga balbas sa kalungkutan. Ang mga tao sa mga lansangan ay nakadamit ng sako. Sa mga liwasan ng lungsod at sa bubong ay nagluluksa at umiiyak ang mga tao. Ang mga tao ng Hesbon at Eleale ay sumisigaw, at ang kanilang daing ay maririnig hanggang sa malayo, hanggang sa Jahas. Pati ang mga kawal ay nanginginig, nawala ang kanilang tapang. Ang aking puso ay sumisigaw para sa Moab. Ang mga tao ay tumakas patungo sa bayan ng Suar at patungo sa Eglat Selisia. Ang ilan ay umakyat sa daan patungo sa Luhit, umiiyak habang sila ay lumalakad. Ang ilan ay tumakas sa Horonaim na nagdadalamhati ng malakas. Ang Nimrim Brook ay tuyo, ang damos tabi nito ay natuyo, at walang natira na berde. Ang mga tao ay tumawid sa lambak ng Willows. Sinusubukang tumakas, dala ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Saan man sa hangganan ng Moab, ang tunog ng pag-iyak ay naririnig. Naririnig ito sa mga bayan ng Eglaim at Berelim. Sa bayan ng Dibon, ang ilog ay mapula sa dugo, at ang Diyos ay may mas masahol pa para sa mga tao doon. Oo, magkakaroon ng madugong pagpatay sa lahat ng natitira sa Moab. Walang pag-asa na sitwasyon ng Moab. Mula sa lungsod ng Sela sa disyerto, nagpadala ang mga taga-Moab ng isang tupa bilang regalo sa namamahala sa Jerusalem. Naghintay sila sa pampang ng ilog Arnon at kumikilos ng walang patutunguhan, tulad ng mga ibong itinaboy mula sa kanilang pugad. Sinabi nila sa mga tao ng Huda, sabihin ninyo sa amin kung ano ang gagawin. Protektahan ninyo kami tulad ng isang puno na naglalagay ng malamig na anino sa init ng tanghali, at hayaan ninyo kaming magpahinga sa inyong lilim. Kami ay mga refugee. Itago ninyo kami kung saan walang makakahanap sa amin. Hayaan ninyo kaming manatili sa inyong lupain. Protektahan ninyo kami sa mga taong gustong sirain kami. Matapos ang pang-aapi at pagkawasak at mawawala ang sumisira sa bansa, pagkatapos ang isa sa mga inapo ni David ay magiging hari.
at mamamahala siya sa mga tao ng may katapatan at pagmamahal. Siya ay magiging mabilis na gawin kung ano ang tama at sisiguruhin niya na ang hustisya ay naisakatuparan. Sinabi ng mga tao ng Huda, "Narinig na namin kung gaano kaarogante ang mga taga-Moab. Alam namin na sila ay mayabang at mapagmataas, ngunit ang kanilang mga pagyayabang ay walang laman." Ang mga taga-Moab ay iiyak dahil sa mga paghihirap na kanilang dinanas. Iiyak silang lahat kapag naalala nila ang masarap na pagkain na kanilang kinakain noon sa Kir-Heres. Dadalhin sila sa kawalan ng pag-asa. Ang mga sakahan malapit sa Hesbon at ang mga ubasan ng Sibna ay nawasak. Ang mga ubasan na ang alak ay ginamit upang lasingin ang mga pinuno ng mga bansa. Sa isang pagkakataon ng mga baging ay lumaganap, singlayo hanggang sa lungsod ng Jazer, at sa dakong silangan hanggang sa disyerto, sa dakong kanluran hanggang sa kabilang panig ng Dead Sea. Ngayon ako ay umiiyak para sa mga baging ng Sibma, gaya ng aking pag-iyak para sa Jazer. Ang aking mga luha ay tumutulo para sa Hesbon at Eleale, sapagkat walang ani upang pasayahin ang mga tao. Walang masaya ngayon sa matabang bukirin. Walang sumisigaw o maaawit sa mga ubasan. Walang yumuyurak ng mga ubas upang gumawa ng alak. Ang hiyawan ng kagalakan ay natapos na. Ako'y humahagulgol sa kalungkutan para sa Moab na may kapighatian para kay Kir-Heres. Pinagod ng mga tao ng Moab ang kanilang sarili sa pagpunta sa kanilang mga dambana sa bundok at sa kanilang mga templo upang manalangin. Ngunit ito ay walang idudulot na mabuti sa kanila. Iyan ang mensaheng ibinigay ng Panginoon noong una tungkol sa Moab. At ngayon sinabi ng Panginoon, sa eksaktong 3 taon, mawawala ang malaking kayamanan ng Moab. Sa maraming tao nito, iilan lamang ang mabubuhay, at sila ay magiging mahina. Paparusahan ng Diyos ang Syria at Israel. Sinabi ng Panginoon, ang Damascus ay hindi na magiging isang lungsod. Ito ay magiging isang tumpok lamang ng mga guho. Ang mga lungsod ng Syria ay magiging mga lungsod na walang tao magpakailanman. Sila ay magiging pastulan ng mga tupa at baka, at walang magtataboy sa kanila. Ang Israel ay magiging walang pagtatanggol, at ang Damascus ay mawawalan ng kalayaan. Ang mga Siryano na mabubuhay ay malalagay sa kahihiyan gaya ng mga tao ng Israel. Ako, ang Panginoon na makapangyarihan, ang nagsalita. Sinabi ng Panginoon, darating ang araw na ang kadakilaan ng Israel ay magwawakas, at ang kayamanan nito ay mapapalitan ng kahirapan. Ang Israel ay magiging parang isang bukirin kung saan ang mga butil ay pinutol at inani, kasing tiwangwang na parang gaya ng isang parang salambak ng Rephaim kapag ito ay pinulot ng hubad. Iilan lamang ang mabubuhay, at ang Israel ay magiging tulad ng isang punong olibo, kung saan ang lahat ng olibo
ay kinuha maliban sa 2 o 3 sa pinakatuktok o iilan na natitira sa ibabang mga sanga. Ako, Panginoong Diyos ng Israel, ang nagsalita. Kapag dumating ang araw na iyon, ang mga tao ay hihingi ng tulong sa kanilang lumikha, ang banal na Diyos ng Israel. Hindi na sila aasa sa mga altar na kanilang ginawa gamit ang kanilang sariling mga kamay o magtiwala sa kanilang sariling gawaing kamay. Mga simbolo ng Diyosang si Asherah at mga altar para sa pagsunog ng insenso. Pagdating ng araw na iyon, ang mga lungsod na napagtatanggol ng mabuti ay magiging walang tao at mawawasak tulad ng mga lungsod na iniwan ng mga Hibita at mga Amoreo nang tumakas sila mula sa mga tao ng Israel. Israel, nakalimutan mo ang Diyos na nagligtas sa iyo at nag-ingat sa iyo na parang isang makapangyarihang bato. Sa halip, nagtanim ka ng mga sagradong hardin upang sambahin ang isang dayuhang Diyos. Ngunit kahit na sila ay sumibol at mamulaklak sa mismong umaga na itinanim mo sila, wala pa ring ani. Magkakaroon lamang ng problema at sakit na walang lunas. Ang mga kaaway na bansa ay natalo. Ang makapangyarihang mga bansa ay nagkakagulo sa isang tunog na parang ugong ng dagat, tulad ng paghampas ng malalaking alon. Ang mga bansa ay sumusulong na parang rumaragas ang alon, ngunit sinaway sila ng Diyos at sila'y umaatras. Itinaboy na parang alabok sa gilid ng bundok, tulad ng dayami sa isang ipo-ipo. Sa gabi ay nagdudulot sila ng takot, ngunit sa umaga ay wala na sila. Iyan ang kapalaran ng lahat na nangandambong sa ating lupain. Paparusahan ng Diyos ang Sudan. Sa kabila ng mga ilog ng Sudan ay may isang lupain kung saan naririnig ang tunog ng mga pakpak. Mula sa lupaing iyon ay bumaba ang mga ambasador sa Nilo, sakay ng mga bangkong gawa ng mga tambo. Umuwi na kayo mga mabilis na mensahero. Magdala ng mensahe pabalik sa inyong lupain na hinati ng mga ilog, sa inyong malakas at makapangyarihang bansa, sa inyong matangkad at makinis na balat na kinatatakutan ng buong mundo. Makinig lahat ng naninirahan sa lupa. Maghanap ng hudyat na watawat na itataas sa tuktok ng mundo. Makinig sa pag-ihip ng trumpeta. Sinabi sa akin ng Panginoon, ako ay titingin mula sa langit ng tahimik na gaya ng hamog na nabubuo sa maiinit na gabi ng panahon ng pag-aani, na kasing tahimik ng araw na sumisikat sa init ng araw. Bago ang mga ubasan ay tipunin, kapag ang mga bulaklak ay bumagsak na at ang mga ubas ay hinog na, ang kaaway ay wawasakin ang Sudanis na kasing dali ng isang kutsilyo na pumuputol ng mga sanga mula sa isang baging. Ang mga bangkay ng kanilang mga kawal ay iiwan na nakahantad sa mga ibon at mababangis na hayop. Sa tag-araw ay kakainin sila ng mga ibon at sa taglamig ang mga hayop.
Darating ang panahon na tatanggap ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat ng mga alay mula sa lupaing ito na hinati ng mga ilog. Itong malakas at makapangyarihang bansa, itong matangkad at makinis na mga tao na kinatatakutan sa buong mundo. Paroroon sila sa bundok ng Siyon, kung saan sinasamba ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Paparusahan ng Diyos ang Ehipto. Ito ay isang mensahe tungkol sa Ehipto. Ang Panginoon ay darating sa Ehipto nakasakay ng matulin sa ulap. Ang mga Diyos-Diyosan ng Ehipto ay manginginig sa harapan niya at ang mga tao ng Ehipto ay nawalan ng lakas ng loob. Sabi ng Panginoon, "Aking sisimulan ang digmaang sibil sa Ehipto at pipihitin ko ang kapatid laban sa kapatid at ang kapwa laban sa kapwa. Maglalaban-laban ang magkaribal na mga lungsod. Maglalaban-laban ang mga magkatunggaling mga hari para sa kapangyarihan. Sisipayuin ko ang mga plano ng mga Ehipsyo at sisirain ko ang kanilang moral. Hihilingin nila sa kanilang mga Diyos-Diyusan na tulungan sila at pupunta sila at sasangguni sa mga espiritista at hihingi ng payo sa mga espiritu ng mga patay. Ibibigay ko ang mga Ehipsyo sa isang maniniil, sa isang malupit na hari na maghahari sa kanila. Ako, ang Panginoon na makapangyarihan ang nagsalita. Magiging mababaw ang tubig ng Nilo at unti-unting matutuyo ang ilog. Ang mga daluyan ng ilog ay mabaho habang unti-unting natutuyo. Matutuyo ang mga tambo at agos na matulin at ang lahat ng pananim na itinanim sa tabi ng pampang ng Nilo ay matutuyo at malilipad. Ang lahat na nakahanap buhay sa pamamagitan ng pangingisda sa Nilo ay dadaing at iiyak. Ang kanilang mga kawit at ang kanilang mga lambat ay mawawalan ng silbi. Ang mga gumagawa ng telang lino ay mawawalan ng pag-asa. Ang mga manghahabi at mga bihasang manggagawa ay mahahapak at malulungkot. Ang mga pinuno ng lungsod ng Suan ay mga hangal. Ang pinakamatalinong tao ng Ehipto ay nagbibigay ng hangal na payo. Paano sila nanghas na sabihin sa hari na sila ay kahalili ng mga sinaunang pantas at hari? Hari ng Ehipto, nasaan ang matatalinong tagapayo mo? Marahil ay masasabi nila sa iyo kung ano ang plano ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat para sa Ehipto. Ang mga pinuno ng Zoan at Memphis ay mga hangal. Dapat sana silang gumagabay sa bansa, ngunit iniligaw nila sila. Ginawa ng Panginoon na magbigay sila ng nakalilitong payo. Bilang resulta, mali ang lahat ng ginawa ng Ehipto at parang lasing na pasuray-suray na nadula sa sarili niyang suka. Walang sino man sa Ehipto, mayaman o mahirap, mahalaga o hindi kilala, ang maaaring mag-alok ng tulong. Sasambahin ng Ehipto ang Panginoon.
Darating ang panahon na ang mga tao sa Ehipto ay magiging mahiyain gaya ng mga babae. Manginginig sila sa takot kapag nakita nilang iniunat ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat ang kanyang kamay para parusahan sila. Ang mga taga-Ehipto ay matatakot sa Huda sa tuwing maaalala nila ang kapalaran na inihanda para sa kanila ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Pagdating ng panahong iyon, ang wikang Hebreo ay sasalitain sa 5 lungsod ng Ehipto. Ang mga tao doon ay manunumpa sa pangalan ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ang isa sa mga lungsod ay tatawaging Lungsod ng Araw. Pagdating ng panahong iyon, magkakaroon ng altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at isang haliging bato ang itinalaga sa kanya sa hangganan ng Ehipto. Magiging simbolo sila ng presensya ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat sa Ehipto. Kapag ang mga tao doon ay inapi at tumawag sa Panginoon para sa tulong, siya ay magpapadala ng isang tao upang iligtas sila. Ihahayag ng Panginoon ang kanyang sarili sa bayang Ehipto, at pagkatapos ay kikilalanin at sasambahin nila siya, at magdadala sa kanya ng mga hain at mga handog. Sila ay gagawa ng mataimtim na pangako sa kanya at gagawin ang kanilang ipinangako. Parurusahan ng Panginoon ang mga Ehipsyo, ngunit pagkatapos ay pagagalingin niya sila. Babalik sila sa kanya at diringgin niya ang kanilang mga panalangin at pagagalingin sila. Pagdating ng panahong iyon, magkakaroon ng lansangan sa pagitan ng Ehipto at Assyria. Ang mga tao ng dalawang bansang ito ay maglalakbay pabalik-balik sa pagitan nila, at ang dalawang bansa ay sasamba ng sama-sama. Pagdating ng panahong iyon, ang Israel ay makakahanay sa Ehipto at Assyria, at ang tatlong bansang ito ay magiging pagpapala sa buong mundo. Pagpalain sila ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat at sasabihin, "Pagpapalain kita, Ehipto, aking bayan, ikaw Assyria na aking nilikha, at ikaw Israel, aking piniling bayan." Ang salita ng Diyos. Papuri sa Diyos Ama sa kaitaasan, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.